Ika-257 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang pangunahing hall ng Heaven Dominating Sect. Mula dito makikita ang isang lalaki na nakatalikod habang sinasabi na nagtungo ang Palm Emperor sa Shaolin upang makipagkita sa matandang monghe. Matapos ang pagtatagpong yun, hindi na muling nalaman ang kanyang kinaroroonan. Tumugon ang kausap nitong lalaking nakamaskara na sinabi na oo. Kasalukuyan na kaming nagtitipon ng mga tauhan upang hanapin siya. Tumango ito na napahawak sa babang sinabi pa na ang pagkawala ng Palm Emperor at ang sabay na pagkalat ng mga usap-usapan sa mundo ng martial arts. Napangisi ito na sinabi pa na ang misteryosong assassin sa mga balitang iyon ay walang iba kundi ang Palm Emperor. Nakatingin ang nakamaskarang lalaki sa kanya at sinabi na yan din ang aking hinala, Panginoon. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya na ngunit, kung may ipinagtapat ang matandang monghe sa Palm Emperor at balak kaming harangin ng Justice Coalition. Napalingon nito sa kanya at agad na sinabi na kung gayon, kailangang puksain sila. Nagulat ito sa kanyang narinig at napasabi na patawad. Ano po yun Panginoon? Sinabi nito sa kanya na gumagalaw na ang Palm Emperor. Maghihintay pa ba tayo ng mas matagal? Sumagot ito sa kanya na pero. Naagad na muling sinabi nito sa nakamaskara na may problema ba? Ibinuka ang mga kamay nito at sinabi na hindi ba't iniutos ng taong yon na iwasan ang direktang pakikipagtuos sa Palm Emperor. Itinuro nito siya at sinabi na ngunit hindi ba't ang utos na yon ay bago pa kumilos ang Palm Emperor. At itinikom nito ang kanyang kamao na sinabi pa nito na bago pa man niya mapansin ang ating pag-iral, kailangang maunahan na natin siya. Bahagyang yumuko ito ng ulo at sumagot na opo. Makikita ang mukha nito na nakangisi na sinabi pa sa isip na ang Palm Emperor. Dahil nasa ilalim siya ng mapagmatsyag na mata ng taong yon, maging ako ay interesado sa kanya. At pagkatapos ay makikita ang paa ng tao. Nabigla naman itong, napalingon ng tingin sa gilid. At sinabi pa niya sa lalaking nakamaskara na lumabas ka at mag-imbestiga. Agad naman itong nawawala na sumagot na masusunod po. Mula naman sa likod nito makikita ang isang matanda. Lumingon ito na sinabi na narito ka na pala. Tumugon ito sa kanya na opo, sect leader. Siya ang pinuno ng Tianqing Pavilion, ang responsable sa pagkalap ng impormasyon sa buong mundo ng martial arts, at isang lihim na miyembro ng Hidden Force. Sinabing muli sa kanya ng sect leader na napadalaw ka dahil din ba sa mga bali-balita? Tumugon ito na opo, ang kaguluhan sa mundo ng martial arts ay hindi magandang senyales. Nakangiting sinabi sa kanya ng sect leader na kaya naman, iniisip kong tapusin na ang Palm Emperor. Sinabi naman sa kanya nito na ang Palm Emperor, isa siyang taong mahirap basahin, ngunit kung kikilos tayo ng padalos-dalos, malalantad ang ating presensya. Dagdag pa nito sa kanya na sa tingin ko, mas mainam kung gagamitin natin ang Domineering Emperor. Napangisi ito na sumagot na isang kilalang alas. Ibig mo bang sabihin ay gagamitin lang natin siya? Muling sinabi sa kanya na ng pavilion leader na gagamitin natin ang anumang sandatang mayroon tayo. Hindi pa man ganap na hinug ang sitwasyon, perpekto siyang panakip sa mga kumakalat na tsismis. Makikita ang labi ng sect leader na nakangisi na sumagot ito na isang bakbakan sa pagitan ng dalawa sa 8 Heavenly Martial Emperors. Tunay na kapana-panabik. Dagdag pa nito na makikita ang mukha na kung gayon, ituloy mo ang plano. At pakiusap, huwag mo nang babanggitin muli ang tungkol sa Palm Emperor. Sumagot ito na naintindihan ko. At lumipat ang eksena sa Mao Sword Sect. Isang paa ang makikita na naglalakad. Ito pala ay si Palm Emperor na may maskar na sinabi niya na seryoso, bakit ang dami nila rito? Nagtataka naman ang mga ito na napasabi pa na ano? Dagdag pang sinigaw nito na sino ka, tarantado ka. Ikaw ba ang assassin sa mga bali-balita? Tumugon sa kanya si Palm Emperor na nakataas ang kilay na. Sinabi na hoy, ikaw na maraming hiwa sa mukha. Isa ka ba sa mga kampa ng Heavenly Martial Sect? Sumugod ito sa kanya at sinigaw pa ng maraming hiwa sa mukha na anong kalokohan ito. No pang hinihintay ninyo? Dakpin at patayin ang assassin na yan. Winasiwas naman ni Palm Emperor ang kanyang espada na makikita ang enerhiya na lumabas dito habang sinasabi niya na maglalaban na ba talaga tayo? At buong lakas na iwinasiwas ni Palm Emperor ang sword key. Kasabay ng mabilis at matalas na galaw ng kanyang braso ay ang pagputok ng napakalakas na enerhiya na tila umuukit sa hangin mismo. Ang liwanag mula sa kanyang espada ay kumawala ng parang kidlat,
Dumiretso paitaas at agad na tumama sa mga kalabang walang takot na sumugod mula sa ere. Napangiwi ng mukha ang maraming hiwa sa mukha na sinabi sa isip na paanong. Sa isang galaw lang ay natalo tayo ng ganoon kalala? Naghanda kami ng husto dahil sa mga tsismis, pero, sinong mag-aakalang ganoon siya kalakas? Muli itong sumugod, hindi alintana ang panganib na naghihintay sa kanya. Habang humahakbang siya ng marahas pasulong, mariing niyang isinigaw, hindi ito maaari. Lahat kayo, sabay-sabay na umatake. Tumawa naman sa kanya si Palm Emperor, isang malamig at mapanuyang tawa na tila nanunuot sa kaluluwa ng sinumang makaririnig. Muling kumislat ang kanyang kamay habang binubuo niya ang nakakakilabot na sword key, sa sandaling iyon, bahagya siyang ngumisi at mayabang na nagsalita, na sa tingin niyo ba uubra yan? At mula sa malayo, makikita ang napakalakas na pagsabog ng kanyang enerhiya na umabot hanggang sa kalangitan. Tila isang nagngangalit na bagyong kumakawala, na mapapakinggan ng sigawan sa sakit ng kanyang kalaban. At isang mabilis na galaw ang makikita, halos hindi na masundan ng mata ang paglusob niya. Sa bawat yapak niya ay tila naglalaho ang kanyang anyo, nag-iiwan lamang ng malalabong anino sa ere. Kasabay ng matalim na ugong ng sword key na bumabalot sa kanyang espada, isang pulang dugo ang biglang sumirit sa hangin mula sa mga kalabang na daraanan niya. At makikita ang lalaking maraming hiwa sa mukha na tila hindi na malaman kung saan nanggagaling ang sakit, habang dinaanan siya ng matinding sword key na parang bagyong walang awa. At ilang sandali pa, makikita itong napaluhod sa lupa, nanginginig ang buong katawan habang dumadaloy ang dugo mula sa putol niyang dalawang braso. At sinigaw pa niya kay Palm Emperor na sino ka ba, hayop ka? Tinanggal niya ang kanyang suot na maskara na sinabi nito sa kanya na ako si Baek Sang-on. May gulat ito sa mukha na napasabi na ang Palm Emperor, Baek Sang-on. Dagdag pa nito sa isip na buwisit, wala nang takasan ngayon. Lumiwanag ang mga mata ni Palm Emperor na nakangisi ng masama na sinabi pa niya na ibunyag mo ang lahat ng alam mo tungkol sa Heavenly Martial Sect. Kung hindi, isang masakit at madugong kamatayan ang sasapitin mo. Makikita ang mata nito na napatigas ng tingin habang sumisigaw ng sakit. At ilang sandali pa ay makikita ang lugar na nagkalat ang tumatagas na enerhiya ni Palm Emperor at ang sigaw ay mapapakinggan. At lumipat naman sa Shenwu Sect Headquarter. Sinabi naman ni Pavilion Leader dito na ayon sa mga bali-balita, tila may nagtatarget sa Heavenly Martial Sect. Naniinis ito na makikita nagnangangalit ng ngipin na sinabi na ano naman kung mayroon. Sinabi pa sa kanya ni Domineering Emperor na sabi sa mga chismis, ang mga pinaslang ay ang mga miyembrong tumanggi sa aking panawagan. Kaya wala tayong dapat ikabahala sa kanila. Sumagot naman sa kanya si Pavilion Leader na ngunit kung hahayaan natin ito, kukulangin tayo ng mga tauhan para sa muling pagtatatag ng Heavenly Martial Sect. Sinigaw sa kanya ni Domineering Emperor na nakapag-ipon na ako ng sapat na puwersa sa tulong ng lihim na listahan na ginawa ng Heavenly Martial God. Namulig sinabi sa kanya ni Pavilion Leader na gayunpaman, hindi natin dapat hayaang makawala ang hindi kilalang assassin na yun. Naiinis na sinabi naman sa kanya habang naiisip, ang ating bida at si Mara na tama na. Ang assassin na yun ay malamang na si Song Woo-moon o ang babaeng mamamatay taong yun. Dagdag pa nito habang naiinis na napatungo ng ulo na wala akong pakialam sa mga chismis, pero si Song Woo-moon. Hindi ko hahayaang makawala ang gunggong na yun. Makikita ang mukha nitong sobrang galit na sinabi pa na pagbabayaran ko siya, sa lahat ng kahihiyan at pagdurusang tiniis ko. At pagkatapos sinabi sa kwento habang makikita ito sa harap ng malaking pintuan na matapos ang pagkatalo sa kamay ng Orthodox Union at ng Heavenly Demonic Divine Cult. Tumakas ang Domineering Emperor. Iniwan siya ng Heavenly Martial God kaya napilitan siyang mamuhay ng mag-isa. Ngunit dahil doon, nakaligtas siya sa Heavenly Martial War. Sa tulong ng Tianqing Pavilion Leader, nakatagpo siya ng mga elixir at mga sinaunang teksto sa guho ng tirahan ng Heavenly Martial God. Matapos inumin ang elixir, na ang bisa ay katumbas ng clear azurite, ang inner key ng Domineering Emperor ay tumaas ng husto. At sinabi pa ni Domineering Emperor habang itinaas ang isang kamao na Tianqing Pavilion Leader. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Wika ng Domineering Emperor nang may kumpiyansa. Ngunit sa bagong kapangyarihang taglay ko ngayon, ang mga katulad ni Song Woo-moon ay hindi nabanta sa akin.
At pagkatapos ay napayuko ng ulo ang pavilion leader ng tahimik sa harapan niya. Habang nakatungo ng ulo ito, nakangisi ito na sinabi na oo. Lubos kong naiintindihan. At dito na po nagtatapos ang ika-257 kabanata. Ika-258 kabanata, sa pagpapatuloy. Isang lalaki ang may suot na kapang itim na mabilis na tumatakbo habang mahigpit na hawak sa magkabilang kamay ang sandata. At ilang sandali pa ay bigla siyang tumalo ng malakas sa ere. Mula sa itaas ay tanaw na tanaw niya ang isang lihim na sekta na nakatago sa pagitan ng mga bundok, napapalibutan ng mga puno. At nang makita ito ni Palm Emperor ay napasabi na lamang siya sa sarili, na ito ba ang bago nilang pinagtataguan? Na may halong pangungutya at malamig na ngiti sa kanyang labi. At makalipas ang ilang sandali ay marahan siyang bumaba sa harap ng napakalaking trangkahan ng sekta na agad namang ikinagulat ng mga bantay. Sabay taas ng kanilang mga sandata habang sumisigaw, na sino ka? Huminto ka dyan. Ngunit nanatiling kalmado ang lalaking may nakatakip na mukha, at sa malamig at mababang tinig ay sinabi niya, na naparito ako para hanapin si Guyuho. Napasigaw naman ang mga bantay na puno ng galit at pagkabigla, ang kanilang mga mukha ay naglalabasan ng ugat sa matinding pagkainsulto habang sabay-sabay nilang sinabi. Nalapastangan. Paano mo nagawang banggitin ang pangalan ng Heavenly Marshal Third King ng ganyan na lang? At mas lalo nilang hinigpitan ang hawak sa kanilang mga sandata, sapagkat para sa kanila ang pangalan ni Guyuho ay hindi basta maaaring bigkasan ng kung sino lamang, lalo na ng isang estrangherong may nakatakip na mukha na biglang sumulpot sa harap ng kanilang trangkahan. Ngunit walang ano-ano ay mabilis na winasiwas ni Palm Emperor ang kanyang hawak na sandata, at sa isang iglap ay tila napunit ang hangin sa lakas ng kanyang galaw. Lumikha ng nakakatakot na alon ng enerhiya na dumaluyong patungo sa mga bantay. Nagulat naman ang isa sa mga bantay na halos mapunit ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla. Hindi niya man lamang naunawaan kung ano ang nangyari bago siya mawalan ng lakas at mapa-atres, habang ang isa naman ay malakas na napatilapon patungo sa pader ng trangkahan na parabang isa lamang siyang basurang itinapon, at sa lakas ng tama ay nabutas ang kanyang katawan. Napatingin ang isa sa mga bantay na may matinding gulat sa mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot habang dahan-daang bumababa ang kanyang paningin sa sibat na bamutis sa katawan ng kasama niya. Ang matalim na sandata ay tumagos ng buo at ikinasampay siya sa pader ng trangkahan na parabang isa lamang siyang palamuting iniwan bilang babala. At mula sa sugat ay makikitang unti-unting nagpupuslitan ang dugo na dumadaloy pababa sa malamig na bato. Bigla naman may naramdaman si Palm Emperor na napatingin sa gilid na itaas na sinabi niya na hindi na ako magpapakita ng awa. Alam kong nandyan ka, kaya lumabas ka na? At ilang sandali pa ay unti-unting lumitaw ang mga usok sa iba't ibang direksyon na nagsilbing senyales ng kanilang mabilis na pagdating, ang mga ito ay isa-isang bumagsak sa lupa na may mabibigat na yabag. Ang bawat paglapag ay may kasamang pagyanig at tunog ng nababasag na bato. Napapalibutan si Palm Emperor ng mga bagong dating. Mabilis at maingat ang kanilang mga galaw habang unti-unti nilang sinisikipan ang espasyo sa kanyang paligid, at kasabay nito ay sumigaw ang isa sa kanila sa mapanuyang tono, na matalas ang kisense mo, ha? Kanina ka pa namin hinihintay. Habang sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang mga espada sa kanya. At ilang sandali pa ay biglang sumabog ang katahimikan nang lumabas si Domineering Emperor mula sa loob ng trangkahan, malakas ang kanyang pagtalon na parabang isang dambuhalang meteor na bumagsak mula sa langit. Yumanig ang lupa sa kanyang paglapag at nagtilamsik ang mga bato sa paligid, habang puno ng galit ang kanyang mukha. Sa kanya isinigaw sa malakas at nanginginig sa puot na tinig, hayop ka. Sinigaw pa nito habang mariing itinutok ang kanyang sandata kay Palm Emperor. Ang kanyang boses ay puno ng galit at paghamon, at sinabi na ikaw ba ang asasin sa mga bali-balitang yun. Dagdag pa nito sa kanya na magpakilala ka na. Napataas naman ang tingin kay Domineering Emperor si Palm Emperor, ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid at kalmado sa kabila ng nagngangalit na kinangkalaban, at sa malamig ngunit matinding tinig ay sinabi niya, nakawawang gago. Hindi mo pa rin ba kilala kung sino ako? Sa sinabi ni Palm Emperor ang malamig at punong pang-uuyam na linya, napalaki ng mata si Domineering Emperor, halos mawalan siya ng hininga sa pagkabigla, at napasabi na lamang siya na ano.
At ilang sandali pa ay dahan-daang hinubad ni Palm Emperor ang kanyang kapa at maskara. Ang hangin sa paligid ay tila huminto sa pag-ikot, at ang mga mandirigma pati na si Domineering Emperor ay napatingin ng tila hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Habang unti-unti niyang inihayag ang mukha na matagal nang nakatago, ang mga mata niya ay malamig, matalim, at puno ng hindi matatawarang determinasyon, at sa mismong sandaling iyon ay naramdaman ng lahat ang bigat ng presensyang bumalat sa lugar. Napalaki ng mata si Domineering Emperor, malaki ang pagbuka ng kanyang bunganga sa sobrang pagkabigla. At hindi niya mapigil ang sumigaw ng malakas, ang Palm Emperor. Hindi pala si Song Woo-mo ang assassin sa mga chismis, kundi ikaw. Itinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada dito habang sinasabi na hindi na kailangang mag-abala ang Justice Coalition leader para ubusin ang mga tira-tirahan ng Heavenly Martial Sect. Napangiti naman ang Domineering Emperor sa kanya at mariing tumingin sa kanya na sinabi na puro ka lang dal-dal pero hindi mo naman alam ang kinalalagyan mo. Bigla namang winasiwas ni Palm Emperor ang kanyang espada sa unahan. Mabilis at matalim ang galaw na halos hindi masundan ng mata, at sa bawat talbog ng hangin ay makikita ang malinaw na hiwa na naglaho na parang sining ng kapangyarihan. Ang pinakawalan niyang matalim na enerhiya mula sa kanyang espada, ay makikitang mabilis na pumapalapit kay Domineering Emperor. At nagulat na lang ito ng tamaan. Nang matinding hampas sa pisngi ng hangin, gawa ni Palm Emperor na agad naman na napatingin ito habang tumatalsik ang dugo. Makikita ang mukha ni Domineering Emperor na nangangalit, pati na ang kanyang mga ngipin at bahagyang napapaungol sa galit, ang bawat galaw ng kanyang labi at mata ay nagpapakita ng matinding puot at hindi makapaniwalang pagkabigla, at sinigaw pa niya ng malakas, na ang lakas ng loob mong gawin ito. At ilang sandali pa ay bigla at mabilis na nawala si Domineering Emperor sa kanyang kinatatayuan. At makikita ito na sumugod kay Palm Emperor, bawat hakbang ay puno ng galit at determinasyon, habang sabay niyang isinisigaw, napapatayin kita. Napangiti naman si Palm Emperor kay Domineering Emperor, isang malamig at mapanuyang ngiti na punong-puno ng kumpiyansa at banta, at sa tinig na mababa at malinaw, sinabi niya, halika. At pagkatapos ay makikita silang dalawa sa ere, nagkasalubungan ng mabilis at puwersado, ang mga katawan nila ay nakabitin sa hangin na parang mga anino na nagbabanggaan. Habang ang kanilang mga espada ay biglang nagkatamaan sa isang malupit at matalim na impact. Ang banggaan ay nagdulot ng isang maliwanag at matinis na kidlat ng enerhiya, na nagpakawala ng alon ng kinakumilo sa paligid at nagpapaliko sa hangin. Habang ang bawat pagtagpo ng bakal ay nagdudulot ng kakaibang alon ng puwersa na ramdam ng lahat ng nakapaligid. At habang malakas na sumisigaw si Domineering Emperor, sabay rin niyang ihahampas ang kanyang espada ng may buong puwersa, bawat galaw ay puno ng galit at determinasyon. At pagkatapos, makikita ang isang mabilis na pagbulusok pababa, tila kidlat na bumabagsak mula sa itaas, na nagdulot ng malakas na alon sa hangin, at sa paglapag nito ay pumuno ang paligid ng makapal na alikabok na agad na sumabog mula sa lupa, na nagpapalabo sa tanawin at nagtatakip sa mga galaw ng dalawa. Makikita ang paa ni Palm Emperor na tumama sa lupa nang may napakalakas na puwersa, halos bumitak ang paligid dahil sa lakas ng kanyang pagkabagsak, at muli na namang nagbanggaan ang kanilang mga espada, ang bakal ay nagkiskisan ng may matinding alon ng enerhiya, na nagdulot ng matinis na huni sa hangin at kumalat ang mga piraso ng bato at alikabok sa paligid, habang si Domineering Emperor ay sumisigaw ng may galit at paghamon, ikaw na, hayop ka. Itinaas naman ni Palm Emperor ang kanyang espada, sabay ng paglabas ng kakaibang puwersa na naglalabas ng malamig na aura, at sa matinding tinig, sinabi niya, na lumayas ka sa harap ko. Umangat sa ere si Domineering Emperor. Ang kanyang katawan ay tila binubuhat ng isang puwersa na nagmumula kay Palm Emperor na tumatawa pa nitong sinabi habang nasa ere na hindi na masama. At pagkatapos ay hinampes ni Domineering Emperor ang kanyang espada sa hangin pababa, mabilis at puno ng puwersa, habang ang bawat galaw ay nagdudulot ng malakas na alon ng kinayumanig sa paligid, at sabay niyang sinabi ng may mapanghamong tinig, subukan mo namang harangan to. Habang bumabagsak ang matinding puwersa na ibinato ni Domineering Emperor pababa, si Palm Emperor naman ay mabilis na tumalon sa ere upang salubungin ito. At pagkatapos ay biglang nagpakaawala si Palm Emperor ng mabilis na pagtusok ng kanyang espada, bawat galaw ay eksakto at matalim, parang kidlat na humahati sa hangi ng bawat pagtusok ay puno ng puwersa at determinasyon, mabilis at sunod-sunod,
na halos hindi na masundan ng mata. Tinamaan si Domineering Emperor sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan mula sa sunod-sunod na mabilis at matatalim na pagtusok ng espada ni Palm Emperor. At sa bawat tama ay makikitang tumalsik ang dugo mula sa sugat, nag-iiwan ng pulang bakas sa kanyang balat at sa paligid. Napangiwi ang kanyang mukha sa sakit at pagkabigla, ang kanyang mga ngipin ay bahagyang nangangalit. At ilang sandali pa, halos sabay silang bumaba sa lupa. Nakatingin kay Palm Emperor si Domineering Emperor, ang kanyang mukha ay puno ng inis at pagkabigla, ang mga mata niya ay kumikislap sa galit. Habang pinipigilan ang sarili na sumigaw, at sa loob ng kanyang isip ay napasabi siya, "Buwisit, paano nangyari to?" Mabilis na kumikilos si Palm Emperor, ang bawat galaw niya ay parang kidlat na pumupunit sa hangin, habang ang malamig at mapanuyang ngiti niya ay hindi nawawala sa kanyang mukha. Sa kanyang tinig na mababa ngunit malinaw, sinabi niya, "Bakit nagulat ka na agad? Nagsisimula pa lang tayo." Mabilis namang napatingin kay Palm Emperor si Domineering Emperor, at sa sandaling yon ay gumahit ang liwanag sa kanyang mga mata. Na tila ba sinusundan niya ng bawat tingin at galaw si Palm Emperor. At ilang sandali pa, mabilis na winasiwas ni Domineering Emperor ang kanyang espada patungo sa likod kung nasaan si Palm Emperor, sabay sigaw na puno ng galit at pang-uuyam, "Kalokohan!" Ngunit mabilis lang ito na harang niya. Mabilis na namang kumilos si Palm Emperor, habang nakatingin kay Domineering Emperor, sa loob ng kanyang isip, seryosong napaisip siya, na may ibubuga nga siya. At sumugod siya habang winasiwas ang espada na agad na naglabas ng puwersa na sinabi pa na pero malayo pa ang lalakbayin mo. Nahinarang naman ang espada nito. Napangiwi ng mukha si Domineering Emperor, halos hindi makapaniwala sa mabilis at tumpak na galaw ng espada ni Palm Emperor, at sa loob ng kanyang isip ay napasabi siya, na anong klaseng bilis ng espada yon. Isipin mo, ang isang Palm Emperor pala ay ganoon kahusay gumamit ng espada. Makikita ang galit nito sa mukha na sinigaw pa sa kanya na sa tingin mo ba ay kaya akong talunin ng isang tulad mo? At kasabay nito ay nagsimulang magtipon ng napakalakas na enerhiya sa kanyang espada, ang ki ay unti-unting bumalat sa talim na parang nagngangalit na apoy at kidlat na sabay na sumasayaw. Pinapabigat ang hangin at nagpapakilo sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Makikita na napalaki naman ng mata si Palm Emperor. At pagkatapos isang napakalakas na paghampas ng espada ang ginawa ni Domineering Emperor, buong lakas na ibinuhos nito ang kanyang ki habang sumisigaw ng ubod lakas, Domineering Blade Storm. Ngunit agad ding naglagay ng enerhiya sa kanyang espada si Palm Emperor, ang ki ay damaloy ng tahimik ngunit napakabigat sa talim, parang isang malalim at walang hanggang karagatan na biglang nagising, at habang naghahanda siyang salubungin ang rumaragasang Blade Storm ay nanatiling kalmado ang kanyang mukha, walang bakas ng pag-aalinlangan o takot. Sa loob ng kanyang isipan ay malamig niyang sinabi, ang ganyang klaseng atake ay hinding-hindi tatalab sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-258 kabanata. Ika-259 na kabanata, sa pagpapatuloy. Ang enerhiya ni Domineering Emperor na tinawag niyang Blade Storm ay ramaga sa pasulong na tila mga nagngangalit na latigo ng talim, paikot-ikot at humahati sa hangin, bawat hagupit ay may kakayahang tumusok at dumurog ng laman at bato, at habang papalapit ito kay Palm Emperor ay tila mismong espasyo ang napupunit sa lakas ng atake. Ang lupa sa dinaanan nito ay nagkabitak-bitak, ang alikabok ay hinigop pataas ng umiikot na enerhiya. At ang tunog ay parang walang tigil na sigaw ng bakal at hangin. Sa kabila nito, si Palm Emperor ay nanatiling matatag, mahigpit ang hawak sa kanyang espada habang ito'y unti-unting nababalutan ng puro at condensed na ki. Napangiti naman si Palm Emperor, isang malamig at kumpiyansang ngiti na tila walang bahid ng pag-aalala, at sa mahinahon ngunit matatag na tinig ay sinabi niya na hindi aabot sa akin ang ganyang klase ng atake. At ilang sandali pa ay buong tapang niyang sinalubong ang rumaragasang atake. Pinakawalan ni Palm Emperor ang kanyang sword ki habang mariin niyang itinuro ang espada pasulong, at sa malamig ngunit makapangyarihang tinig ay tinawag niya ang teknik na Thunderfire Iron Sword. Ang mga letigong enerhiya ay nawasak ng tinamaan ng malakas ng Thunderfire Iron Sword ang buong Blade Storm. Nagulat at napanganga si Domineering Emperor nang makita ang nangyari,
ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa sobrang pagkabigla at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, hindi makapaniwala sa tanawing nasa harapan niya. May seryosong tingin si Palm Emperor, ang kanina'y bahagyang ngiti ay tuluyan ang naglaho, at napalitan ng malamig at walang awang ekspresyon habang patuloy na naglalabas ng napakalakas na enerhiya ang kanyang espada. At ang pinalabas na kasanayan ni Domineering Emperor ay unti-unting tila kinakain at nilalamon ng enerhiya ni Palm Emperor, ang nagngangalit na kinito ay nawawala ng hugis at lakas habang nahihigop ng mas siksik, mas malamig, at mas mapanupil na sword ki. At ilang sandali pa, ang makikita na lang ay ang nagliliyab na enerhiya ni Palm Emperor mula sa malayo, isang matinding liwanag na kumikislap na parang apoy sa hangin. Nagulat ang mga nakapaligid sa matinding eksena, halos hindi makapaniwala sa tindi ng pinapakita ni Palm Emperor, at napasabi pa ang isa sa kanila ng malakas, "Wow!" At ilang sandali pa, napaungol ang mga nakapaligid, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla at halo ng takot. Ang mga mata ay pinalaki, at ang bibig ay bahagyang nakabuka sa kanilang nakikita. Isang malakas na pagsabog ng usok ang biglang sumabog sa paligid, pumuno sa ere at nagmistulang malaulap na humahadlang sa paningin ng sinumang nakapaligid. Mula sa makapal na usok, naiinis na sumigaw si Domineering Emperor, ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkabigla at sinabi na hindi maaari. Sino ang mag-aakalang madudurog niya ng ganoon lang ang blade key ko? Dagdag pa nito habang nakatingin kay Palm Emperor na talagang pagpipira-pirasuhin kita. At pagkatapos, makikita si Domineering Emperor na may kinukuha sa kanyang tagiliran, ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang mata, tumutulo sa gilid ng kanyang mukha habang ramdam ang sakit at galit na bumabalot sa kanya. Ilang sandali pa, makikita sa kanyang kamay ang ilang bilog na pills, tila mga enerhiya o elixir na handa niyang gamitin. Ang lahat ng nasa kamay niyang pil ay mabilis niyang isinubo sa bunganga, isa-isa at sabay-sabay, habang ramdam ang desperasyon sa bawat galaw niya. Nagtatakang nagulat naman si Palm Emperor. Ang mga mata niya ay bahagyang lumaki sa pagkabigla habang pinagmamasdan si Domineering Emperor na sinubo lahat ng pil sa kanyang bunganga. Makikita si Domineering Emperor na biglang natahimik, nakatayo lamang. At ilang sandali pa, tila may nagbago kay Domineering Emperor. Ang kanyang mga kamay ay biglang pinatigas, ang mga kalamnan ay tumindig at kumikilos sa bawat hibla ng tensyon, habang ang dugo sa kanyang mukha ay tila tumigil sandali sa harap ng biglaang pagtaas ng ki sa kanyang katawan. At pagkatapos, malakas niyang sumigaw, ang tinig niya ay umalingaungaw sa paligid, puno ng galit, puot, at desperasyon, habang ang mga mata niya ay namumuti. Sinabi naman ng mga nakapaligid ng may halong takot at pagkabigla, na maaari kayang gagamitin na niya yon. Napakadelikado niyan. Napataas ng kilay si Palm Emperor, ang mukha niya ay nanatiling kalmado ngunit puno ng malamig na paghatol, at sa mababang tinig na puno ng pagmamataas at bahagyang pang-uuyam ay sinabi niya. Napakahangal. Dagdag pa niya habang makikita si Domineering Emperor na nagpapalabas ng enerhiya habang sumisigaw na mahuhulog siya sa estado ng ki deviation dahil hindi niya kinaya ang mga pil, Ang Mud Soul Pill ay pinag-aralan ng Heavenly Martial God ang Heavenly Demonic Egg at gumawa ng Pyldores para biglang mapalakas ang inner ki, pero, mayroon itong nakamamatay na side effect kung saan mawawala ang iyong pagkatao at ang tanging matitira na lang ay ang tunay mong kalikasan. At ilang sandali pa, makikita si Domineering Emperor na nakangiti, ang dating pagkabigla at galit ay napalitan ng isang malisyoso at mapanuksong ngiti. At sinabi pa nito habang napatingin sa kanyang kamay na nag-uumapaw ang aking inner ki. Napapaisip si Palm Emperor, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Domineering Emperor habang dahan-daang sinabi niya sa kanya na hindi lang ito basta-bastang ki deviation. Hawak nito ang kanyang espada na nababalutan ng enerhiya, sinabi pa na akala mo ba kaya ng isang tulad mo ang lakas na to? At pagkatapos ay hinampes ni Domineering Emperor ang kanyang espada gamit ang kanyang kasanayan na Bloody/Domineering Blades. At makikita ang enerhiya nito na bumalat sa espada na tila alon na ramaragasa patungo kay Palm Emperor. Nag-iiwan ng malamig at mapanirang aura sa hangin. Sa parehong sandali, si Palm Emperor ay kalmado ngunit mariing naglabas ng sword ki, ang kanyang sword ki ay mas maliit kaysa sa paparating na enerhiya sa kanya. At sa parehong sandali, si Palm Emperor ay kalmado lamang at sinabi,
na talaga bang sa tingin mo tatalab ang isang galaw na umaasa lang sa ganyang klaseng lakas? Winasiwas niya ang kanyang espada sa enerhiya na sinalubong ito gamit ang kanyang kasanayan na Iron Sword Wall na nagawang mabasag niya ito. At makikita sa harapan ni Domineering Emperor ay tila kinakain na naman ang enerhiya ni Palm Emperor na papunta sa kanya ni painagtatakahan nito. Na unti-unting nawawala ang dating tindi at puwersa ng kanyang bloody slash, Domineering Blades. At ilang sandali pa, makikita ang enerhiya ni Palm Emperor na unti-unting mas nangingibabaw sa lahat ng paligid. Samantala, ang enerhiya ni Domineering Emperor ay unti-unting nawala, ang dating mapanirang alon ng bloody slash, Domineering Blades ay tuluyang naglaho, parang hinigop o nilamon ng mas mataas at mas kontroladong puwersa ni Palm Emperor. Tinamaan si Domineering Emperor, at agad siyang napaatras sa lakas ng tama. Ang katawan niya ay bahagyang kuba at hamagod sa lupa ang kanyang paa habang ramdam ang bigat ng impact. Ang mga kislap ng enerhiya mula sa Thunderfire Iron Sword ni Palm Emperor ay nagkalat sa paligid. Naglalakad si Palm Emperor habang sinasabi niya na nakuha mo. Kahit humiram ka pa ng lakas mula sa mga Paeldores na yan, hinding-hindi mo ako malalagpasan. Sinigaw naman sa kanya ni Domineering na huwag kang masyadong mayabang. Simula ngayon, ipakikita ko na ang tunay kong lakas. At mula sa kamay ni Domineering Emperor, makikita ang isang bilog na enerhiya na unti-unting namumuo, umiikot at kumikislap na parang naglalabas ng sariling liwanag. Nakangisi si Domineering Emperor, ang ngiti niya ay malisyoso at puno ng kasuklam-suklam na tiwala sa sarili, habang unti-unti niyang itinaas ang umiikot na bilog na enerhiya sa kanyang kamay. Habang itinaas ito, lumalaki ang liwanag at puwersa ng enerhiya, nagiging mas siksik at mas mapanganib, ramdam sa paligid ang bigat at init na bumabalot sa hangin. Napaseryoso ng tingin sa kanya si Palm Emperor na sinabi sa isip na sinunog ba niya ang kanyang true key para lang makabuo ng ganyang klaseng enhanced key. Ang konsentrasyon ng enhanced key na yan ay lampas sa aking imahinasyon. At pagkatapos itinaas niya ang kanyang espada. At sinabi pa niya sa isip na una, babasagin ko ang pinalakas niyang key. May gulat naman sa tingin ni Domineering nang makita niya si Palm Emperor na nagatatakang napasabi na ha. Habang nakatutok ang espada niya, nakangiti si Palm Emperor at sinabing bang. Kasabay ng tinig, isang matinding liwanag ang bumalat sa espada niya. Pagkatapos, dumiretso ang liwanag at enerhiya patungo kay Domineering Emperor, tila hindi nakikita sa bilis at tindi. Habang siya ay abala pa sa pag-iipon ng umiikot at lumalaking bilog na enerhiya sa kanyang kamay. Makikita ang pagkangiwi ng mukha ni Domineering Emperor, halatang napansin niya ang mabilis na paparating na enerhiya mula kay Palm Emperor. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakataas. Ang mga ngipin ay nangangalit. At ilang sandali pa, makikita na bigla na lang siyang nahiwas sa dibdib malapit sa balikat, ang talam ay dumaan ng mabilis at matindi. At agad na palaki ang mata ni Domineering Emperor sa pagkabigla. Napatingin siya sa lugar kung saan siya tinamaan na napaungol sa sakit. Ang sugat sa balikat ni Domineering Emperor ay agad niyang hinawakan, ang mga daliri niya ay dumampi sa hiwa habang ang dugo ay patuloy na dumadaloy, tumutulo sa gilid ng kamay at braso. Sinabi pa nito sa kanyang isip na ano yun? Hindi man lang nasundan ng mga mata ko? Nakatutok pa rin ang espada ni Palm Emperor sa kanya habang nakangiting sinabi na tila isang espadang walang bakas. Itinaas niya ang kanyang espada sa harapan at tila nang aasar na inihipan nito na sinabi pa na Iron Void Sword. At pagkatapos, makikita sa mukha ni Domineering Emperor ang sobrang paggagalit habang pinagmamasdan ang eksena, halos pumutok ang kanyang mga ugat sa puot at pagkainis. Humakbang si Domineering Emperor ng mabigat. Bawat galaw niya ay nagdulot ng panginginig sa lupa at ang paligid ay nagkaroon ng bitak sa lakas ng hakbang, habang sumisigaw siya ng buong galit, dudurugin ko ang iyong mga braso't binti. Makikita rin ang kanyang kamay na mahigpit na humahawak sa espada, habang unti-unti niyang muling nilalagyan ng enerhiya. At pagkatapos ay tumalon ito sa ere na hahampasin si Palm Emperor ng kanyang espada habang malakas itong sumisigaw. Naglagay naman ng enerhiya sa palad si Palm Emperor na seryosong nakatingin dito na sinabi pa sa isip na nawawala na siya sa kontrol. Uunahin kong pigilin ang kanyang inner key. Mula sa ere, malakas na hinampas ni Domineering Emperor si Palm Emperor gamit ang kanyang espada. Ang bawat galaw ay puno ng puot at puwersa,
at ramdam ang matinding momentum ng pagbagsak patungo sa target. Ngunit mabilis na hinarang ni Palm Emperor ang atake gamit ang kanyang palad, ang aura niya ay damaloy sa buong katawan upang seluhin ang puwersa. Nang magtagpo ang enerhiya nila, ang impact ay sumabog sa hangin, isang napakatingkad na pagsabog ng liwanag at alon ng puwersa na umalingaw-ngaw sa paligid. At ilang sandali pa ay makikita ang mukha ni Palm Emperor ay napasimangot. At siya ay napaatras habang sinasabi sa isip na mas matindi ang lakas ng mga Pildores kaysa sa inaakala ko. At pagkatapos ay muli na namang tumingin siya dito. At isang malakas na paghampas na naman ng espada ang gagawin ni Domineering sa kanya habang sinasabi pa na sa tingin mo ba talo mo ang kapangyarihan ng Mad Soul Pills? Hinampas niya ito gamit ang kasanayan na Domineering Martial Heaven. At ang enerhiya ay damaloy sa hangin patungo kay Palm Emperor. Makikita si Palm Emperor ay tatamaan ng pag-atake nito na nakatingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-259 na kabanata. Ika-260 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang enerhiyang inatake sa kanya ni Domineering mula sa itaas na tila sasalubungin ni Palm Emperor. Nakangiti siya na sinabi pa na kung yan na lang ang kaya mo, tapusin na natin ito. Tinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada diretso sa harap niya, at sa sandaling iyon ay tila nagbago ang daloy ng hangin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon, habang ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay biglang kumawala na parang isang nagising na halimaw. Sa isang mabigat at marahas na galaw, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang Iron Blood Sword. At makikita ang seryosong mukha ni Palm Emperor, wala nang bakas ng pangungutya o pagmamataas, tanging malamig na determinasyon na lamang ang nakaukit sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, mabilis niyang kinabig ang kanyang espada, na ngayon ay lubos nang nababalutan ng nag-aalab na enerhiya na umiikot sa talam na parang buhay na nilalang. Ang asul na enerhiya niya ay biglang humugis na parang isang ahas. Mahaba at may sensin, na may matulis at nakamamatay na dulo. Gumalaw ito ng mabilis at liksi, paikot-ikot sa ere na parang may sariling kamalayan, habang naglalabas ng malamig ngunit nakakapangilabot na presyon. Sa isang iglap, bigla itong lumiko, binago ang direksyon nito ng walang babala, at dumiretso patungo sa napakalaking enerhiya ng Domineering Emperor. Sa isang iglap, parang tinupi ng hangin at liwanag ang pagitan ng kanilang kinatatayuan, at bigla na lamang itong napunta sa mismong harapan ni Domineering. Sapat ang lapit upang maramdaman niya ang bigat ng presensya at ang kakaibang lamig na damaloy sa paligid. At sa gitna ng pagkabigla ay kusang napasambit ng, ano ito? At makikita na tumama ito kay Domineering Emperor mula sa ere, isang marahas at biglaang sagupaan na tila bumiyak sa himpapawid, habang ang lakas ng pag-atake ay bumagsak mula sa itaas na parang hatol ng langit. At makikita ang mga kislap ng sari-saring enerhiya na kusang sumiklab sa paligid ng mga nanunood na tauhan ni Domineering, habang ang kanilang mga mukha ay sabay-sabay na kumunat at nangilabot sa nakita. Napangiti naman si Palm Emperor nang tuluyang tumama ang kanyang atake dito, isang ngiting hindi basta saya kundi puno ng kumpiyansa at malamig na kasiguruhan, na parabang napatunayan ang matagal na niyang inaasahan. Ang mga mukha ng mga alagad ni Domineering ay sabay-sabay na nakatuon sa kanya. Halatang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. At pagkatapos ay makikita sa malayo ang mga enerhiya nila ay unti-unti nang nawawala. At makikita ang paa ni Domineering Emperor ay bumaba na sa lupa at ang mga dugo dito ay makikita. Nakatayo ito, ang buong katawan tadtad na ng sugat at dugo, ngunit sa kabila ng pinsala ay matatag at hindi bumibitaw, bawat galaw ay puno ng galit, ang mga ngipin nito ay nangangalit sa puot. Habang ang mga mata ay nagliliyab, sumisindi sa isang init na hindi kayang patayin ng kahit gaano karaming tama. Makikita ang mukha nito na puno ng dugo na sinabi na Palm Emperor. Hayop ka talaga, at makikita na ang espada nito ay nagkaroon ng bitak sa dulo, isang maliit ngunit malinaw na pinsala na nagmumungkahi ng malakas na impact o puwersang nagawa nitong labanan. Nang mapansin ni Domineering ang kakaibang detalye, biglang napuno siya ng pagtataka. Ang mga kilay ay tumagilid at ang mga mata ay nakatuon sa bawat linya at bitak, sinusubukang unawain kung paano nangyari yun at kung ano ang kahulugan nito para sa labanan. Hindi nagtagal, napasigaw ito ng sakit. Isang daing na sumiklab mula sa kaibuturan ng katawan,
At sa bawat sigaw ay makikita ang bawat gallows, hiwa, at tama sa katawan nito na tila nag-uunahang ipakita ang pinsalang natamo. At makikita ang mukha nito na patuloy sa pagsigaw ng sakit, bawat pag-iyak at sigaw ay umaalingaw sa paligid na parang dagandong ng kulog, habang ang dugo ay walang humpay na nagtatalsikan mula sa mga sugat. Habang pinagmamasdan naman siya ni Palm Emperor ay patuloy sa pagsabog ang dugo nito sa hangin. Napatingin ito sa kanya na may nagagalit na mukha habang napapaungol. At ilang sandali pa, muling sumabog ang sigaw nito, mas malakas, mas matinis, at puno ng galit at kirot. At sinabi sa kwento, na matapos mabigang sugatan man lang si Baek Sang-on, at sa pagkapira-piraso ng kanyang pinakamamahal na sandata, tuluyan nang naglaho ang anumang bahid ng pagkatao at damdamin ng domineering emperor. Sa pagkawala ng kanyang humanidad, unti-unting naging halimaw ang domineering emperor, hanggang sa hindi na siya maituturing na isang tao. At makikita si domineering emperor ay unti-unti nang tinubuan ng mga sungay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at ang kanyang mga kuko ay tumilos at hamaba. Habang malakas na sumisigaw, seryosong nakatingin naman sa kanya si Palm Emperor na sinabi niya sa kanyang isip na ganap na niyang nahijitin ang limitasyon ng pagiging tao. At ilang sandali pa ay mabilis itong sumugod sa kanya. Sinigaw pa nito na mamatay ka. Biglang isang kamay ang nakaturo at naglabas ng lilang enerhiya na sinasabi na napakaingay. Na makikita ang enerhiya ay mabilis na lumilipad sa hangin. Sa isang iglap, tumama ito ng diretso sa noo ni Domineering Emperor, at makikita sa nakakatakot na linaw na nabutas ang noo niya, isang pinsalang bigla at walang kapantay. Napahinto si Palm Emperor sa kanyang galaw, ang mga matay kumikislap ng pagkagulat habang napatingin sa pangyayaring hindi niya inaasahan. Ang dating malakas at matatag na kalaban ay ngayoy tila natambas sa sariling kapangyarihan ng enerhiya. At sa susunod na sandali, sa isang iglap lamang, bumagsak si Domineering Emperor sa lupa, walang buhay, ang katawan ay nakalapat, mga sungay at sugat na dati sumasaksi sa kanyang lakas ay ngayon nagmistulang tahimik na alaala. Na pinagmamasdan siya ni Palm Emperor. At makikita ang damit nito na sinabi pa na sa wakas, tumahimik din. Nakalagay ang kamay nito sa likod na nakatingin kay Palm Emperor habang sinasabi na ang pagmaliit sa iyong kalaban at ang pagkawala ng iyong hinahon, iyan ang dahilan kung bakit hindi ka makalalaban ng maayos. Ito pala ang sect leader na sinasabi pa na hindi ba't ganoon din ang tingin mo? Palm Emperor Baek Sang-on. Sumagot naman siya na napasabi na ngayon lang kita nakita. Sino ka? At makikita ang labi nito na tila napapangiti. At pagkatapos sinagot siya na Chon Il-hak. Yan ang pangalan ko, na sinabi pa sa kwento habang makikita ito na bumubukal ang dangal sa bawat kilos ni Chon Il-hak. Ang kanyang taglay na kagalangan ay sadyang kahanga-hanga, ngunit sa likod nito ay nagtatago ang isang malupit na pagnanasang pumatay at wagas na kasamaan. Seryoso ang mukha ni Palm Emperor na sinabi sa kanya na ikaw, bahagi ka ba ng isang lihim na puwersa? Tumango naman ito at sinabing nakapikit sa kanya na gaya ng inaasahan mula sa Palm Emperor. Matalas ka nga, ibinuka nito ang kanyang kamay na sinabi pa sa kanya na tama. Narinig mo na ito mula sa matandang nagtatago sa Shaolin Temple. Kaya wala nang dahilan para itago pa. Napasimangot ng mukha si Palm Emperor na napasabi sa kanyang isip na kaya pala. Totoo ang sinasabi ng matandang monghe na yon. At pagkatapos sinabi niya dito na kung ganoon, nandito ka ba dahil sa Heavenly Martial Sect? Itinaas ang kamay nito at tinuro siya habang sinasabi na hindi, kabaligtaran. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya na Palm Emperor, naparito ako dahil hindi mapakali ang obsesyon ko sa iyo, at gusto kitang makita mismo. Napangiti naman siya at sinabi na obsesyon, ba ang sabi mo? Interesante yan. Napataas ng ulo ito na muling sinabi sa kanya na palagi kong iniisip na sobra ang interes ng taong yun sa'yo. Sumagot naman sa kanya ang Palm Emperor na ang taong yun. Mukhang ang tinutukoy mo ay ang iyong Panginoon. Napatingin naman ng seryoso ito sa kanya nang mahulaan ni Palm Emperor ang sinasabi niya. At pagkatapos sinabi niya na ang daming sinabi ng matandang yun. At makikita ang mukha nito na napasalubong. Ang kilay na sinabi sa kanya ni Palm Emperor na gaya ng inaasahan, malinaw na kayong lahat ay mga nilalang na kailangang harapin. At lumipat naman ang eksena sa matandang monghe na nakatingala sa langit. At biglang napalingon ito na napasabi na ikaw ba ay mula sa Heaven Dominating Sect.
Mabilis na lumitaw ito sa likod ng monghe habang sinasabi na gaya ng inaasahan, kahanga-hanga ka nga. At ngumisi ito at sinabi na pero ang lason ay dumadaloy na sa loob mo. Nagulat ang monghe at naiisip ang ininom niya na sinabi sa isip na ang tsaa na ininom ko kaninang umaga. Iyon pala, muli na namang sinabi nito sa kanya na ngayon na ang oras. At ilang sandali pa, makikita sa ere ang mga kulay pulang matutulis na bagay, kumikislap na parang mga patalim na hinulma mula sa dugo at ki, na mabilis na bumabagsak patungo sa monghe. Agad namang napalingon ang monghe, ang kanyang mukha ay may bahagyang inis at malamig na ekspresyon, habang nakikita niyang papalapit na sa kanya ang mga pulang matutulis na bagay. At dito na po nagtatapos ang 260 kabanata. Ika-261 kabanata, sa pagpapatuloy. Agad na naghanda ang monghe, pinatigas ang kanyang kamay habang ang ki ay damaloy mula sa kanyang balikat pababa sa mga palad. At ang mga mahahabang matutulis na bagay na kulay pula ay mabilis niyang hinarang gamit ang kanyang mga kamay na pinaikot ng sabay, ang bawat galaw ay eksakto at puno ng kontrol. Sa bawat ikot ng kanyang mga palad, ang mga pulang patalim ay nababangga, nalilihis ang direksyon, at ang ilan ay tuluyang nababasag. Ngunit dahil sa epekto ng lason, biglang makikita ang dugo na tumatalsik mula sa bibig ng monghe, kumakalat sa hangin habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. At ilang sandali pa, hindi na niya napigilan, sa mukha ang monghe ng dugo, ang malakas na talsik ay lumipad sa hangin habang tumutulo mula sa kanyang bibig. At makikita ang gilid ng bahay. Nakangisi ito na sinabi pa na tusong matanda, sobra na ang natutunan mo. At pagkatapos ay makikita na ang monghe na napabulagte sa sahig habang nagsusuka ng dugo na sinasabi na hanggang dito na lang ang kaya ko. Pero, iniwan ko na ang alab sa likod. Balik dito na sinabi ng lalaki kay Palm Emperor na mukhang hindi mo na kailangang bawiin o ibalik ang iyong inner key. Dagdag pa nito na ibinuka ang kamay sa harapan na sinabi na pero kung nais mo, maaari kitang bigyan ng kaunting oras. Napangiti na lamang sa kanya si Palm Emperor at sinabi na hahaha, sobra naman ang kabutihang yon. At pagkatapos, makikitang pinaikot niya ang kanyang sandata ng mabilis, ang bawat galaw ay eksakto at puno ng kontrol. At ramdam sa paligid ang puwersa ng hangin na dumadaloy mula rito. At itinutok niya ang espada ng matalim, at mariin niyang sinabi, na sapat na ang lakas ko, kaya sarili mo na lang ang alalahanin mo. Sumugod ito kay Palm Emperor, winasiwas ang kanyang espada ng mabilis sa unahan, at sabay nitong inilabas ang kulay lilang enerhiya na bumuo sa paligid niya na parang matibay na pader. Habang umiikot at lumalakas ang enerhiya, mariin niyang sinigaw, na masyado kang kampante, Nakatingin si Palm Emperor sa paparating na lilang enerhiya, ang kanyang mga mata ay malinaw at matalim, puno ng konsentrasyon at kalmadong kumpiyansa. Habang nakatuon sa galaw ng kalaban, mariin niyang sinabi, medyo mabilis ka, At nang makalapit na ang lilang enerhiya kay Palm Emperor, agad niyang winasiwas ang kanyang espada ng mabilis, ang galaw ay eksakto at puno ng kontrol. Ang sword key ay kumikislap at umiikot sa bawat hampas. Ang hangin ay umiikot at ang alikabok sa paligid ay tumataas sa bilis ng galaw. Seryosong nakatingin ito kay Palm Emperor na sinabi niya sa isip na dinaanan lang niya yon ng parang walang kabuluhan. Nang biglang mabilis na lumitaw sa kanyang harapan si Palm Emperor, ang mukha niya ay nakangisi ng may halo ng pang-uuyam, at mariin niyang sinabi, nagulat ka ba? Napasabi naman sa isip si Chon Il-hak nang makita siya na kailan pa siya naandito. Sinabi pa sa kanya ni Palm Emperor na kaya. Magsisimula na ba tayo? Napasimangot naman ng mukha si Chon Il-hak na sinabi sa isip na isang simpleng atake na umaasa lang sa bilis. Sasamantalahin ko ang kanyang pagbubukas. At pagkatapos itinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada patungo dito na makikita ang lakas ng puwersa na nagmumula sa kanya. Makikita naman ang gulat sa mukha ni Chon Il-hak nang makita ito. At napasabi na lang sa isip na may nakasimangot na mukha na binago niya ang direksyon gamit ang kanyang instinct at karanasan. Hindi lang pala siya umaasa sa bilis. Mabilis na tumalon si Chon Il-hak sa ere, ang kanyang katawan ay maayos na nakaposisyon habang dumidistansya kay Palm Emperor. Ngunit mabilis na sinundan siya ni Palm Emperor. At pagkatapos, sabay silang tumalon sa ere, ang dalawang mandirigma ay nakataas sa himpapawid,
Bawat galaw ay puno ng tensyon at kontrol. Ang hangin sa paligid ay umiikot sa bilis ng kanilang paglipad, at ramdam ang bigat ng enerhiya na bumabalot sa kanila. Agad na itinusok ni Palm Emperor ang kanyang espada sa unahan, puno ng determinasyon. At ganoon din si Chon Il-hak, ang kanyang espada ay nakatuon sa parehong punto. Napasabi naman si Palm Emperor sa kanyang isip na tinawag niyang sarili niyang Chon Il-hak. Hindi rin pala siya pangkaraniwan. Sinabi naman sa isip nito sa kanya na ang kanyang husay sa espada ay napakadetalyado. Hindi lang siya nakikipaglaban gamit ang kanyang likas na pakiramdam. At pagkatapos, makikita sila sa ere na nagpapalitan ng paghampas ng espada. Bawat galaw ay mabilis, eksakto, at puno ng puwersa. At sinabi sa kwento na dalawang tao na hindi umatras kahit isang pulgada. Tanging tunog ng kanilang nagtatagpong mga espada ang umalingaw-ngaw, at walang sinuman ang madaling sumusuko. Ang bawat hampas at pagtatagpo ng talam ay nagdudulot ng maliliit na alon ng ki sa hangin, ang kislap at hangin ay umiikot sa bilis ng galaw, at ramdam ng lahat ang tindi ng presensya at determinasyon ng dalawa, isang malinaw na sagupaan ng husay, bilis, at lakas na parehong hindi matitinag. Habang nakatingin si Palm Emperor dito sinabi niya na mas matagal ka palang tumatagal kaysa sa inakala ko. Sumagot naman ito sa kanya habang naglagay ng enerhiya sa kanyang espada na mayabang na gago. At pagkatapos ay hinampas nito ang kanyang espada papunta kay Palm Emperor na sinigaw pa na kainin mo ito. Hindi rin nagpahuli si Palm Emperor, naglabas din siya ng enerhiya sa kanyang espada, ang liwanag at ki ay umiikot sa talam, at mariin niyang sinabi. Ipakita mo na ang tunay mong lakas. Makikita sa ere ang dalawang espada na may nakapalibot na enerhiya habang magkakasalubungan, ang puwersa ng bawat tama ay nagdudulot ng malakas na alon sa hangin. At ilang sandali pa, nagtama ang kanilang mga espada, at ang impact ay kitang-kita sa ere, isang malakas na pagsalpok ng kapangyarihan at ki. Ang kislap ng enerhiya nila ay nagtalsikan sa hangin. Abang ang lakas ng hangin sa ibaba ay umiikot at sumasabog sa bawat bagsak, nagdudulot ng alikabok at bato na lumilipad sa ere. Ang tunog ng pagsalpok ay umalingaw-ngaw, at ramdam ng lahat ang matinding tensyon at puwersa. Makikita na ang bawat kamay nila ay mahigpit na humahawak sa kanilang espada, ang mga daliri at braso ay puno ng tensyon at kontrol habang iniikot at pinipilit ang bawat galaw. Ang parehong dulo ng espada ay nagtagpo sa ere, at ang lakas ng banggaan ng puwersa ay kitang-kita, ang enerhiya mula sa kanilang sword ki ay umiikot at sumasabog sa paligid. Isang malinaw na patunay ng labanan ng dalawang mandirigma na parehong hindi sumusuko at parehong nagtataglay ng labis na husay at lakas. At ilang sandali pa, sumabog sa gitna nila ang dalawang enerhiyang nagtatagisan, isang napakatingkad na pagsabog ng liwanag at kapangyarihan na nagkalat sa ere. Ang alon ng ki ay umalingaw-ngaw, ang hangin ay umiikot sa bilis ng puwersa. Napa-atras naman si Chon Il-hak habang dahan-daang bumababa sa lupa, ang katawan niya ay nakatindig ngunit bahagyang nahihila ng puwersa ng impact. Napangiwi ng mukha si Chon Il-hak nang mapansin niyang nagkaroon siya ng sugat sa kamay. Habang nakababa na sila sa lupa, mabilis na namang sumugod si Palm Emperor kay Chon Il-hak, ang bawat galaw ay eksakto at puno ng determinasyon. At nang makalapit na siya kay Chon Il-hak, agad na hinampas ni Palm Emperor ang kanyang espada ng buong puwersa, ang liwanag at ki ay kumikislap sa bawat galaw. Ngunit agad naman itong naharang ni Chon Il-hak, ang kanyang espada ay tumugon sa tama ni Palm Emperor, nagdulot ng malakas na tunog ng pagbangga at alon ng enerhiya na umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ito maganda, nag-iiba na ang takbo ng laban. Habang mabilis na gumagalaw si Palm Emperor nakatingin siya dito habang sinasabi sa isip na nag-aalinlangan na siya. At pagkatapos ay napangiti siya habang mabilis na tumusok siya ng espada na may enerhiya. Nagulat naman ito sa bilis pangyayari habang nakaiwas na pinagmamasdan ang espada. Ngunit ang akala niya na nakaiwas siya isang puslit ng dugo ang makikita sa mukha nito na ikinagulantang niya. Seryoso namang nakatingin sa kanya si Palm Emperor na sinabi sa isip na mabilis ang kanyang reaksyon. Pero, nang bigla siyang mabilis na sumugod, makikita ang usok na umiikot sa lupa sa bawat hakbang at galaw niya, ang alikabok ay sumasabog sa paligid sa bilis ng kanyang paglapit. Ilang sandali pa, makikita na mabilis siyang lumampas kay Chon Il-hak,
at tinamaan niya ito ng matinding sword ki, ang enerhiya mula sa kanyang espada ay dumaloy sa katawan ng kalaban. Nagdulot ng malakas na alon ng ki at ramdam ang impact sa paligid. At makikita ang gulat sa mukha ni Chon Il-hak habang ang enerhiya ni Palm Emperor ay dumadaloy sa kanyang katawan. Mabilis na lumingon si Chon Il-hak kay Palm Emperor, ang mukha niya ay puno ng inis at galit, at mariin niyang sinabi, "Walang hiya ka." Tinawanan lang siya ni Palm Emperor, ang mukha'y nakangisi ng may halo ng pang-uuyam, at mariin niyang sinabi, "Bakit ka gulat na gulat?" Simula pa lang ito, Chon Il-hak. Habang ang kanyang espada ay nakalagay sa kanyang balikat. At dito na po nagtatapos ang ika-261 kabanata. Ika-262 kabanata, sa pagpapatuloy. Winasiwas ni Palm Emperor ang kanyang espada, at agad itong naglabas ng malakas na asul na enerhiya na kumikislap at umiikot sa paligid. Ang alon ng ki ay mabilis na tumakbo papunta kay Chon Il-hak. At makikita na tatama ito kay Chon Il-hak, ang asul na enerhiya ay dumiretso sa kanya ng walang pag-aalinlangan. At ang kanyang kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang espada, ang puwersa ng tama ay ramdam hanggang sa kanyang mga bisig. Ang kirot at bigat ng enerhiya ay nagpapahirap sa kanya na panatilihin ang kontrol, at kahit pilit niyang pinatatag ang sarili, malinaw na ang atake ni Palm Emperor ay nag-iwan ng matinding epekto sa kanyang katawan at lakas. Nakatingin ito sa kanya habang umuungol na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Ibinuka naman ni Palm Emperor ang kanyang kamay na pang-aasar niyang sinabi dito na kung pagod ka na, bibigyan kita ng kaunting oras para magpahinga. May naiinis namang mukha ito na tumugon na ano. At pagkatapos, muli na namang winasiwas ni Palm Emperor ang kanyang espada, muling naglabas ng umalimpuyong enerhiya na kumalat sa ere. Habang kumikislap ang liwanag ng sword ki, malamig niyang sinabi, "Kung tutuusin, darating at darating din ang mga alon na walang katapusan." At itinira niya ang asul na enerhiya na tila magkakasunod na alon na nag-uunahan at rumaragasa sa ere. Sa kanya malamig na tinawag ang kasanayan, Blue Wave Iron Dance. Ang liwanag ng asul na sword ki ay umikot at bumalat sa paligid, at makikita si Chon Il-hak na unti-unting lalaumin ng mga alon ng enerhiya. Habang papahampas na ang enerhiya sa kanya, mariin niya itong tinitigan, ang mga matay nakatuon dito at napasabi na lang siya, "Naha." Winasiwas naman ni Chon Il-hak ang kanyang espada patungo sa rumaragasa na enerhiya upang pigilan ito. Ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas at ki sa bawat galaw. Habang patuloy niyang winawasiwas ang kanyang espada, unti-unti namang dumudulas ang kanyang mga paa sa lupa, hinihila pa atras ng walang tigil na puwersa ng enerhiya. Naglalabasan ang ugat nito sa mukha na sinabi pang naiinis sa isip na buwisit sa ganitong takbo. Makikita na masayang itinaas at ihahampas ni Palm Emperor ang kanyang sword ki. Ang asul na enerhiya ay umiikot at kumikislap sa bawat galaw, habang mariin niyang sinasabi, "Natatama ako na parang kulog, at magsusunog na parang apoy." Ilang sandali pa, malakas niyang hinampas ang kanyang espada na may kasamang matinding enerhiya. Gamit ang kanyang kasanayan na Thunder Fire Iron Sword. Nag-ipon din ng enerhiya si Chon Il-hak. Ang kanyang palad ay kumikislap sa lakas ng enerhiya habang inihahanda niya ang sarili para salubungin at kontrahin ang malakas na atake ni Palm Emperor habang malakas na sumisigaw. At tinapon niya ang enerhiyang naipon, ang liwanag ay kumikislap at umiikot sa paligid habang tinatawag niya ang kasanayang ito, Black Snake Wall Scale, na inilabas bilang harang sa paparating na atake ni Palm Emperor. Ang pader ng madilim na ki ay mabilis na bumuo sa harapan niya. Umiikot at parang nag-iindayog sa ere, handang salubungin at kontrahin ang malakas na Thunderfire Iron Sword ni Palm Emperor. At makikita ang kanilang mga enerhiya, ang asul na sword ki ni Palm Emperor at ang itim na Black Snake Wall Scale ni Chon Il-hak, na nagtatagisa ng lakas sa ere, bawat alon ay bumabangga at umiikot sa isa't isa. Ang hangin sa paligid ay lalong lumalakas, umiikot at sumasabog sa bawat galaw. Ang alikabok at maliliit na bato ay napapatalsik sa paligid. At ang tunog ng enerhiya ay umalingaw-ngaw, nagdudulot ng matinding tensyon. Makikita ang kislap ng enerhiya sa kanila, ang asul at itim na ki habang ang mga nanunood sa laban ay napapanganga at may hindi makapaniwalang mukha. Isa sa kanila ang napasabi ng may takot at pagkabigla, "Lahat kayo,
umurong. Dagdag pa ng mga ito na madadami kayo kapag nanatili kayong masyadong malapit. Naiinis namang. Sinabi ni Chon Il-hak na matagal-tagal na rin nung huli akong naipit ng ganito. Napangiti naman si Palm Emperor sa kanya at sinabi na ituturing ko na lang yan na isang papuri. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sa kalmado niyang yan, tingin ko hindi pa niya nailalabas ang lahat ng kanyang lakas, ngumisi ito nang may halo ng pang-uuyam at sinabi kay Palm Emperor, oo, ngumiti ka na habang kaya mo pa, dahil hindi mo na yan magagawa mamaya. Pagkatapos, hinawakan na naman niya ng mahigpit ang kanyang espada at muling nilagyan ng matinding enerhiya. Makikita sa mukha niya ang malalim na paghinga, ramdam ang konsentrasyon at determinasyon sa bawat galaw. Isang sandali pa, nagpalabas siya ng mas matinding enerhiya mula sa kanyang katawan, ang aura at ki ay kumikislap at umiikot, bumabalot sa paligid at nagpapahiwatig ng isang paparating na malakas at mapanganib na atake. Nakatingin naman kay Chon Il-hak si Palm Emperor, at mariin niyang napag-isip-isip sa sarili, sabi ko na nga ba, may itinatago siyang ganito katinding inner ki. Makikita sa mga mata ni Chon Il-hak ang tindi ng galit at determinasyon. Mariin at walang kinikilingan na nakatitig kay Palm Emperor. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang espada ng diretso, at ang kulay lilang enerhiya nito ay unti-unting lumaki, kumikislap at bumabalot sa talam. Ang dulo ng espada ay nagliliwanag, at mariin niyang tinawag ang kanyang atake na Snake Poison Flash. Ang tensyon sa hangin ay tumataas, ang alon ng ki at enerhiya ay umiikot sa paligid, at ramdam ng lahat na isang mapanganib at mabilis na atake ang paparating, handang salakayin si Palm Emperor. Gumuhit sa lupa ang makapal na kulay lilang enerhiya ni Chon Il-hak, bumuo ng tila ahas na gumapang papunta kay Palm Emperor. Ang enerhiya ay kumikislap at umiikot, nag-iiwan ng mga alon sa paligid habang dahan-daang lumalapit, parang buhay na nilalang na may sariling hangarin. Ramdam ng mga nakamasid ang matinding tensyon, isang malinaw na babala na ang snake poison. Flash ay mabilis, mapanira, at kayang salakayin kahit ang pinakamahuhusay na mandirigma. At makikita ito sa harapan ni Palm Emperor, ang makapal na lilang enerhiya ay gumagalaw ng mabilis at tila lalamunin siya sa bawat pag-ikot at pag-ulan ng ki. Nakatingin siya dito habang sinasabi sa isip na tila isang makamandag na ulupong, tahimik, mabilis, at walang babala, kumilos ito ng may nakamamatay na husay, bawat galaw ay matalim at eksakto, bawat pag-atake ay may dalang tiyak na kamatayan. At pagkatapos, winasiwas ni Palm Emperor ang kanyang espada paikot sa mismong sandaling tatama na sa kanya ang kulay lilang enerhiya, ang talam ay gumuhit ng perpektong arko sa hangin na parang hinati ang espasyo mismo. At nang makita yun ni Chon Il-hak napasabi ito sa kanyang isip na walang puwang, walang bitak, ni isang sandaling maaaring pasukin, ganap ang depensa niya, parang isang pader na hinubog ng karanasan at sukdulang lakas. Napakahalimaw niya, at pagkatapos ay mas dinagdagan pa nito ang pagpapalabas ng kanyang enerhiya habang malakas na sumisigaw. Habang hinaharang naman ito ni Palm Emperor sinabi niya sa kanyang isip na halos maubos na ang lakas niya, ramdam sa bawat mabigat na paghinga, sa bahagyang panginginig ng kanyang kamay, at sa mga sugat na pilit niyang binabaliwala, ngunit kahit malinaw na nasa bingit na siya ng hangganan, wala ni Katiting na pag-urong sa kanyang tindig. Pinatigas niya ang kanyang posisyon at naglabas din ng enerhiya sinabi niya na habang patuloy na humahaba ang laban, unti-unting nagiging malinaw na ang bawat galaw ay mas mabigat kaysa sa nauna. Kaya sa madaling panahon, mahihirapan ka ng magpatuloy. At pagkatapos ay bigla siyang malakas na tumalon sa ere. At itinutok niya ang kanyang espada paibaba na naglalabas ng malakas na enerhiya. Habang nakatingin siya sa binatong enerhiya seryosong sinabi nito na sa tingin mo ba ay matatalo ako ng dahil lang doon. Itinataas din niya ang kanyang espada sa itaas, itinutok ito upang salubungin ang papalapit na enerhiya ng Palm Emperor. Mula sa espada, sumabog ang isang alon ng lilang enerhiya na gumagapang at umiikot na parang buhay na mga ahas, mabilis na umakyat sa hangin. At makikita ang mga enerhiya na nagbanggaan sa isa't isa sa ere na parehong ayaw magpatalo. Makikita si Palm Emperor ay mas nilakasan pa ang puwersa. Gayon din si Chon Il-hak habang malakas na sumisigaw. Makikita ang dalawang enerhiya na nagbabanggaan ng husto, habang ang hangin sa paligid ay tumitindi at umiikot ng mabagsik. Napangisi si Palm Emperor na napasabi na sige, tapusin na natin ito.
Hawak niya ang espada na nakatutok pababa, at mas lalo pa niyang pinapalakas ang pinapalabas niyang enerhiya. Mula sa nagbabanggaang puwersa, dumiretso ang idinagdag na lakas ni Palm Emperor. Makikita sa mukha ni Chon Il-hak ang pagtataka sa nangyayari, habang ilang sandali pa ay lumaki ng husto ang enerhiya ni Palm Emperor, nilalamon ang lilang enerhiya na diretso sa kanya. Napangiwi ang mukha ni Chon Il-hak nang biglang bumigat ang hawak niya sa espada. At makikita na malapit na itong tumama sa kanyang mukha. Sa liwanag ng enerhiya, hindi niya maiwasang sumambat ng buwisit bago siya tamaan ng enerhiya ni Palm Emperor. At pagkatapos ay nagkameron siya ng isang flashback, na sinasabi ng matanda sa kanya na young master, ang tadhana mo ay nakatali sa iyong dugo. Ang diwa ng espada ay ipinamana sa angkang Chon Il sa bawat henerasyon. At ikaw ang huling tagapagmana ng kanilang lahi. Sinabi naman ni Chon Il-hak sa kanya na ang diwa ng espada. Sinagot siya ng matanda na sinabi na oo. Iyan ang biyaya at sumpang ipinamana sa inyong angkan. Dagdag pa nito sa kanya na ang dugo ng Sword Demon ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Nagulat naman si Chon Il-hak na sinabi na Sword Demon. Na sinabi nito sa kanya habang makikita ito na ang dugo ng Sword Demon ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Kapag nagawa itong mapaamo ng sinuman, magiging wala siyang katapat sa mundong ito. Dagdag pa ng matanda, habang nakatingin sa kanya si Chon Il-hak na ngunit, kapag nag-api ka ng kapangyarihang yan, malaki ang panganib na mawala ka sa iyong sarili. Maging ang iyong katinoan. Hinawakan siya sa balikat ni tanda at sinabi na huwag kang papayag na kontrolin ka ng espiritong yan. Kailangan mong labanan ng tukso gamit ang sarili mong paninindigan. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita ang bahay na iyan ang huling kahilingan ng matandang ito. At balik kay Chon Il-hak habang may tila halimaw sa kanyang likod na sinabi sa kwento na. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing iwinawasiwas ni Chon Il-hak ang kanyang espada, ang diwa nito ay tila umaalon. Pakiramdam niya ay may isang tinig na walang humpay na bumubulong sa kanyang kalooban. Nakahawak ito sa kanyang dibdib na sinabi pa sa kwento na may mga pagkakataong ang puwersang iyon ay humihigit pa sa determinasyon ni Chon Il-hak, at sa bawat oras na mangyari ito, pilit niyang nilalabanan upang sugpuin ang nasabing kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang selyong nakabaon sa kaibuturan ni Chon Il-hak ay unti-unti nang lumuluwag. Ang diwa ng Sword Demon na naikubli ng daan-daang taon ay dahan-dahan nang humihinga, at sa wakas, ito ay nagigising na mula sa mahabang pagkakahimlay. At dito na po nagtatapos ang ika-262 kabanata.